Pinarangalan ng University of the Philippines College of Mass Communications bilang outstanding alumna ang GMA7 reporter na si Cara David para ito sa katangi-tanging kontribusyon ni Cara sa larangan ng broadcast journalism. Bukod kay Cara, 6 pang personalidad ang kinilala ng UPCMC. Sina Sarita Yap para sa Glossy Magazine, Hans George Lopez Vito para sa Media Research, Miriam Grace Go sa larangan ng Investigative Journalism, Victor Valbuena para sa Communication at Media Studies, Ana Marie Pamintuan para sa paghubog ng Journalism Standards, at Venus Reyes Navalta para sa kanyang kontribusyon sa pagsasaayos ng College of Mass Communications. Hanggat yung merong mga tao dito sa Pilipinas na walang boses, na hindi natatamasa yung karapatan na dapat naman para sa kanila, hindi mawawala yung commitment ng isang mamamahayag katulad ko. Ikinatuwa ng Potter and Clay Foundation at ng unang distrito ng Rizal ang donasyong computer units ng GMA Network Incorporated. Ayon sa presidente ng eskwelahan na si Ishmael Lapus, malaking tulong ito para masanay sa makabagong teknolohiya ang mga estudyante nila. Nagpasalamat din ang staff ni Rizal 1st District Representative Jack Duavit, lalo pat may mga eskwelahan pa raw sa kanilang distrito na nangangailangan ng computer. Tiniyak naman ng Vice President for Corporate Communication ng GMA na si Butch Raquel na patuloy na tutulong ang network sa mga makabuluhang institusyon. Susunod! Ilang madamdaming eksena sa anniversary concert ni Ogie Alcacid. At alamin natin ang lagay ni Joyce Jimenez matapos siyang maaksidente sa Pangasinan. Walang patid na pagtutok dito. Ang inyong kapusong totoo. 26 ang namatay at maraming struktura ang nasira sa pagguho ng lupa sa Maco, Compostela Valley noong unang linggo ng Setyembre. Ipinagbigay alam sa GMA Kapuso Foundation ng Kapuso reporter na si Marisol Abduraman ang mga pangunahing pangailangan ng mga residente doon pagkagaling niya. Agad po kaming naglaan ng panahon para rito. Pagmimina ng ginto ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga-barangay Masara sa Maco, Compostela Valley. Hindi pa rin makapaniwala si Carmelita nang samahan naming bisitahin ang bahay na natabunan ng gumuhong lupa. Pagka alas 3, nagkuan na buhos, pati mo ang balay nakadagan lang niya. Pagka human, ang ako ang isa kakatong anak na kong kuan, 10 years old, nakadagan siya, nabuhusan siya talandari og kanang kuan nilapok. Nagmistulang ghost town ang barangay. Si Mang Eduardo, tinangay naman ng rumaragasang tubig at putik. Nakita ko yung kuan, bundok na bumababa, saka malakas ng kuan ba, parang nagbanggaan na yung dump truck. Kaya tumakbo na lang kami. Ngayon sa room 11 ng Sitio Uswag, pansamantalang naninirahan ng pamilya ni Mang Eduardo kasama ang 2 pang pamilya. Sa Sitio Uswag, pansamantalang bubuuin ng mga taga-barangay Masara ang komunidad na idineklarang high risk ng Mines and Geosciences Bureau. Posible pa rin kasing maulit ang naganap na pagguho ng lupa. We would not like na i-transfer din namin sila sa isang lugar na baka naman hazard din, no? So we have to look for a place wherein yung talagang out of danger na sila. Si Carmelita, sa evacuation center ng Elizalde National High School muna mamamalagi habang hindi pa naipatatayo ang lilipatang kubo sa Sitio Uswag. Kabilang sila sa 700 pamilyang nabigyan natin ng tulong sa pagbisita ng GMA Kapuso Foundation doon. Maraming salamat po sa mga tumulong sa atin para maging matagumpay ang Operation Bayanihan sa Maco, Compostela Valley. Samantala, para sa anumang may paglilingkod namin sa inyo, magsadya po sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes. Para naman sa inyong donations,